Hi guys, good morning sa inyong lahat. Nandito naman po kami. At may sagutin kaming tanong galing to sa comment section ni si Ma'am Richelle Bakaling. Ang tanong niya ay saan din po kayo nag-enroll ng IELTS? So ibigay natin to kay Mrs. kasi siya yung nag-book sa IELTS namin. Okay, ako po yung immigration consultant niya noon. Okay, Ma'am Richelle, kami po ay nag-take ng IELTS sa British Council sa Thailand. At good news po, hindi nyo na kailangang mag-travel pa sa Thailand para lang mag-take ng IELTS. Kayo po ay pwedeng mag-tingin sa website ng British Council Philippines. Available po yan sa Google. If I'm not mistaken, ang kanila pong testing center ay sa Makati, pero i-check nyo po kasi meron din silang mga regional centers. So, ang second step po sa application ng Express Entry ay ang IELTS. Meron po itong 4 skills na listening, writing, reading, at speaking. So, sa Express Entry po, dapat wala kayong any band or any score lower than 6. Kasi yun po ang minimum requirement. Kaya po, doon sa mga nag-message po sa amin na nagsasabi na first week daw ng January, gusto na nilang mag-take ng IELTS. Mga ma'am at sir, naintindihan po namin, you really want to apply, pero siguro po mag-post muna tayo ng kaunti at mag-review. Kasi alam ko, magagaling po kayo, mga teachers, educators, pero sometimes kailangan din po natin ng preparation since ang IELTS test po ay hindi ganon kamura. So sabi nga nung isa pang aming commenter, ngayon daw po ay nasa 12,000 pesos ang IELTS. So kung kayo po ay ang first week ng January ay next week na. So kung kayo po ay magpapadalos-dalos, sayang naman mga sir at ma'am. Ang aim natin dito hindi lang minimum dapat po ay medyo taasan natin ng konti. So review po at we are recommending na sana po hintayin nyo muna yung result ng ECA nyo. Bakit? Kasi po ang ECA ay valid for 5 years while ang IELTS ay 2 years lang. So hintayin niyo po muna yung result at saka kayo pumunta sa next step. Pero lang po kaming nagtatanong na doon sa message, sa private message. Ang tanong niya, bakit wala daw yung school niya doon sa recognized list ng west.org? So yun po, ang gandang tanong nun. No? Kapag po, bago po kayo mag-apply sa WES, maigi po muna siguro kung i-check nyo muna kung nandoon yung schools na pinagtapusan nyo ng degree na yon. Dahil kagaya nga po ni ma'am na nagtanong, ay wala yung kanyang school. Ibig pong sabihin, not recognize yung kanyang degree kasi hindi po yun kinikilala ng Canada. Ang mahirap kung nakabayad na kayo, nakagawa kayo ng profile, nagbayad kayo ng $240 tapos wala pala yung degree nyo, sayang naman po yung pera kasi non-refundable po yun. So bago po kayo mag-apply ng assessment sa ECA, make sure po na nandun sa listahan nila, makikita nyo po yan sa website, i-type nyo po doon yung pangalan ng schools or ng colleges or universities na pinagtapusan nyo para makita kung yung bang school na yon ay accredited ng Canada. Kung wala ang school nyo doon, sorry po pero hindi po natin magagamit yung documents na yun ng application dito. May additional ako. Tama yung sinasabi ni Mrs. Kailangan tingnan nyo yung list nyo kasi pag-evaluate sa west.org, ang ma-receive nyo ay unknown. So meaning to say, not valid yung school nyo. Kaya it's sad to say, kailangan i-search nyo muna para hindi masayang ang lahat. Okay? Tsaka yung pagbabasa nila sa Okay. At saka yung pagbabasa nyo sa canada.ca, isang factor yan siya kasi doon kayo kumukuha ng information at kami din doon kami kumukuha ng mga information. At maraming salamat sa inyong walang sawang pagsusuporta sa aming mga vlogs and advance Happy New Year sa ating lahat. Salamat Bye-bye. po.